Ngayong araw, tuturuan ko magsulat si Eliza at laking gulat ko. Sinulat mo to? Oo. Ang galing. Ay, wow! Maulan na umaga sa inyo mga ka-G. Nakita ko nga yung mga kumukuha ng basura dito sa amin. Kaya naman nakita ko si Mamang ayan, piniprepare niya na rin yung mga basura. At dahil umuulan ngayong umaga, hindi kami makakaalis ni Eliza. O paano ba yan Eliza? Dito na muna tayo sa bahay At ayan, nakaupo si Eliza ngayon. Sabi ko sa kanya, Eliza, kilala mo ba to? Tapos bigla na lang siyang tumayo. Sabi niya sa akin, Daddy. Tapos bigla niya na lang kinis. Siguro talagang namimiss mo na si Daddy, no? At bigla niya na nga rin akong kinis dyan at niyakap niya pa ako. Hala, Eliza, porket umuulan ngayon, malambing ka Minabuti kong suklayan na muna si Eliza. At pagkatapos, kinuha ko na yung bag niya. Tinatawag ko na nga siya dyan. Sabi ko sa kanya, tuturuan ko siyang magsulat ngayon. Akala ko nga wala sa mood ngayon si Eliza, pero buti na lang talaga, tinabihan niya ako dito. So, ang ibig sabihin, willing talagang magpaturo si Eliza at willing talaga siyang matuto. At habang na-enjoy pa ni Eliza yung pagtuturo ko sa kanya, talagang magdadare-diretso lang ako. At ayan mga ka-G, gumawa na nga ako ng pattern na susundan ni Eliza. At napansin ko na hindi pa talaga marunong magsulat si Eliza. Kaya naman sisimulan namin to sa basic. Yung basic lang na straight line muna yung ipapasulat ko kay Eliza. At ayan, ginaguide ko nga muna siya dyan. Hinahawakan ko rin yung kamay niya. Basta ang target ko kay Eliza ngayon, gusto ko na matutunan niyang maisulat yung pangalan niya. Pero paano ko nga ba gagawin yon? Kaya naman ayan, gumawa muna ako ng strategy ngayon para si Eliza masanay siyang hawakan yung pencil. At hindi ko muna talaga siya binibigla dyan. Ginaguide ko muna talaga siya. At pakonti-konti, pag nasanay na siyang hawakan yung pencil, yun na yung time na bibitawan ko na yung mga kamay niya. At siyempre, siguro naman marunong na siyang sumulat nun. Pero ngayon, kailangan niya muna talagang maintindihan yung pattern na ginagawa ko sa kanya. Sabi ko kay Eliza, sundan niya lang yung pattern. Basta dire-diretso lang yan. Eliza, huwag kang liliko kasi pag lumiko ka, mabubunggo tayo. At ayan, nung halos matapos na namin yung pagguhit dito sa straight line, si Eliza talagang tuwang-tuwa siya. Sa sobrang tuwa niya nga mga ka-G, ayan, pinuntahan niya si Mama at talagang pinapakita niya yung ginawa niya. At nung kinis siya ni Mama dahil very good siya, aba-aba, nagpapamodel na si Eliza. Eliza, kung isali kaya kita sa Miss Universe. At ayan, gumawa pa nga ako ng mas maraming pattern dyan para susundan na lang to ni Eliza. Sabi ko kay Eliza, hindi pwedeng wala siyang gagawin sa isang araw. At kailangan talaga meron kaming sistemang sinusundan. Kahit gaano mo kasi sila turuan, kung wala kayong sistemang sinusundan, talagang hindi siya matututo. Kaya kailangan talaga meron kayong system para yun yung sinusundan ninyong flow araw-araw. Pagka nakasanayan na rin naman kasi nilang gawin yung sistemang ginagawa natin araw-araw, matatatak sa isip nila na normal lang palang gawin yon at kailangan palang gawin yon araw-araw. At ayan mga ka-G, sa puntong yan, hindi ko na hinahawakan yung kamay ni Eliza. Kung kanina, ginaguide ko siya mag-isa, ngayon halos hindi ko na talaga siya tinuturuan. Mga ka-G, kung naturuan ko si Eliza kung paano isulat yung straight line, sigurado matututunan niya rin isulat yung pangalan niya. Basta Kuya G, habaan mo lang yung pasensya mo kay Eliza. Oo naman mga ka-G, kasi ako excited din akong i-share sa inyo yung bawat progress ni Eliza. Sinulat mo to? Oo. Ang galing niya. Ay, wow! Mga ka-G, itutuloy lang muna namin yung pagsusulat namin ni Eliza. Eliza, bago tayo matapos, ano daw sasabihin mo sa kanila? Alila! Bye-bye mga ka-G!